Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Cancer signs, energy of Cancers. This time. Karma. Clarification with the karma. Meron kang ginagawang ritual para hindi maging guarded, hindi magtaas ng wall ang yung person towards you para makabuo kayo ng pamilya. You will live life na kumpleto and prosperous at hindi na kayo na ma-manipulate, hindi na nakokontrol yung isipan ninyo ng mga pwedeng witches, wizards, or evil forces, ganyan. Ano tong ritual na ginagawa? Protection. Let's see protection na ritual. Yan. And ritual, protection na ritual. Magaya ng mga iba-iba naman yung diba? Ritual. Pero yan ay ritual yung ginagawa. Meron kang ginagawang ritual, yung protection na ritual. Para hindi ka na ma-left out in the cold, makarecover ka na from na left out in the cold, or pwedeng sa financial constraints when it comes sa kapirahan, para makarecover ka na sa sakit, pwede din. Protection para confident ka na, stable, independent, secured, comfortable ang buhay mo. Yun ang ginagawa mong ritual. Ang tanong, yung ritual na ginagawa mo ay ang kapangyarihan niya galing sa Diyos? Ang magpapagana ba yan? Diyos? God? Hindi. Yun nga lang, hindi. Yun ang sagot dito, hindi daw. Diyos ang magpapagana niyan. Hindi sa Diyos galing ang kapangyarihan ng ritual na yan. Kahit sabihin natin protection. Ewan ko kung anong ginagawa mong ritual. Something na dark din. Kasi karma dito. Ibig sabihin, yung ginagawa mong ritual, kung saan mo nakuha yan, ay yung kaalaman na yan, itim na kaalaman yan. Pero yan ay, ang alam dyan, protection. Kasi hindi din natin alam kung ano yung ibig sabihin. Ewan ko lang sa inyo, kung alam yung mga meaning ng bawat tinuturo sa YouTube, sa Facebook, ng mga orasyon, di ba? Kasi kadalasan sa atin din natin alam yan kung ano yung meaning yan. Mga gaya-gaya na lang din para dahil sa desperate, di ba? Minsan mantong sa gano'n. Because of desperation ng protektahan ang sarili kasi may mga gumagawa ka ng mga deceit, no? Witchcraft, black magic. Kaso lang, yun nga daw. So, more information, hindi kasi lahat ng protection ay galing sa Diyos. Kagaya ng kayamanan, pera, hindi lahat ng kayamanan o pera ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng blessings ay galing sa Diyos. Bakit? Kailangan pa ba explain? Kasi, hindi lang din Diyos ang nabibigay ng blessings. Diba? May mga tao nagbibintat na sisanla ng kaluluwa nila sa jablo para lang makuha nila, magusto na mahinihiling nila. Magkaroon sila ng masaganang buhay, maraming pera. O, diba? Example na lang yan. O, nakipagkaibigan sila sa mga duwende para payamanin sila ng duwende. May mga ganon. Kahit ako dati nakipagkaibigan sa mga duwende kasi hindi naman sila nakipag-usap sa akin, hindi kagaya ng iba. Pero tumigil na ako kasi elemental sila mga duwende. Pero sa inyo na yun, patuloy nyo, bahala kayo. Kasi
Nag-alay-alay din ako nung dati sa duwende. Doon sa kaingin ng nanay ko. Kasi may mga punso doon. Inaya ko lang sa mga ghost hunter ba? Nakapanood ko ng ghost hunter. Ghost hunter. Basta mga ghost hunter pinanood ko noon eh. Uso noon eh. Kakapanood ko noon, ginagaya ko din. Pinakyutan ako sa duwende sa ghost hunter. Binigyan ko ng pagkain. Yun ang inalay ko, pagkain. Yan. Kaibigan. Tapos kinausap ko. Wala na akong sumagot. Parang ito lang. Sa ghost hunter, di ba may sumasagot doon? Oh. Pero, masama ba yun? Tanong natin sa God. Masama ba yun? Makipagkaibigan sa mga duwende? Hindi naman masama makipagkaibigan sa mga duwende. Ang masama dyan yung mag-utos ka sa mga duwende na maminsala, mamiste. Wala namang masama daw doon. Ang masama ay utusan ang duwende na manggambala, maminsala, o magbigay ng sakit sa iba. Oo, yun. Pag naging kaibigan kasi ng iba yan, ginagamit nila yung duwende. No, para maminsala, inutusan nila, pisalayo mo itong si ganito ganyan. Gambalain mo itong si ganito ganyan. Lalo pag may kaaway, di ba ganun yung mga tao? Oh, yun ang masama. Pero, yung makipagkaibigan ka daw, hindi naman masama. Kasi, ano din yan sila, nilalang ng Diyos. At ang alam po dyan, hindi naman yan sila fallen angels talaga eh. Kinreate niyan sila ng God. Yung mga duwende na yan. Pero ang alam po dyan, hindi yan sila fallen angels. At ang alam ko dyan, mas nauna pa yan sila sa tao. Nandito sa mundo. At doon yan sila ginawa ng tirahan sa ilalim ng lupa. Ang tao dito nilagay sa taas, di ba? Sila sa ilalim ng lupa. Kaya nga pag pumasok ka sa mga realm, di ba, pagka naglakbay yung kaluluwa, ano sila ka-experience yan? Nakapasok sa mga realms ng mga kahit sa Encanto. Mga realms, iba-ibang realms na sila ng lupa eh. Mga spirits na nakatira dyan, kagaya na lang ng mga elementals. Yan. Iba-iba yan dyan, mga realms dyan. At ako madami ako napasok niyan. Pati abyss napasok ko yan. Agartha. Madami yan dyan. Mga sa Encanto pa lang, ang daming realms dyan sa ilalim ng lupa. Siyempre, ang lawak kaya ng lupa. Ang lawak kaya ng earth. May ginawa yung God dyan na tirahan nila sa ilalim ng lupa. Alam po, hindi yan sila hindi yan sila fallen angels. Kita niyo naman sa nila, sa itsura nila compare sa mga fallen angels. Ang mga fallen angels, malalaki yan eh. Tsaka may mga pakpak yan parang sa ibon na pakpak. O yung iba daw sa bat. Ano ba yung pakpak ng fallen angels? Iba-iba din form, shape. May parang sa ibon, may parang sa... Kasi nakikita ko niyan, pag gamitin ko perception ko, may parang sa ibon din yung kanilang pakpak, guys. Hindi naman parang sa bat. Na itim. Na parang sa ibon din. Iba-iba ba yung form ng pakpak nila? May parang sa ibon, may parang sa bat. Yung sa mga fallen angels. Oo, iba-iba naman kasi. Iba-iba yung kanilang mga pakpak. Kasi iba-iba naman yung pag-create ng God kasi sa mga, di ba, sa mga creations niya. Iba-iba din yung itsura ng mga yan. Yung form nila. Di ba nagsha-shape-shifting pa nga yung mga yan. Pero yung mga elementals, wala naman yan silang pakpak, tsaka maliliit lang. Yung inkantungan nila, parang tao lang kalaki. Yung mga fallen angels, malalaki yan. Matatangkad yan na malalaki yung mga yan, tsaka may mapakpak yan basta fallen angels. Iba yung fallen angels. Yun ang alam ko dyan. At iba yung tirahan ng fallen angels.
Yun ang alam ko. Yun ang ano ka. Based din sa observation ko, yun ang alam ko. Tayo nyo doon, hindi maliliit. Walang pakpak. Hindi yan sila fallen angels. Para mga creatures lang din, kinreate lang din. Kasi madaming creation ng God eh. Di ba may mga alien pa nga? O di ba? Hindi lang naman yung mga yan. May mga taga-agarsa pa nga. Oh. Iwan ko lang yung taga-agarsa kung fallen angel ba yun sila. Pero parang matao lang din yung mga yan. Wala lang pakpak yan. Yung mga taga-agarsa. Share kung ano yung pwede nyo i-share sa comment section kung ano yung mga alam niyo sa mga ganyan. Kasi para sa akin, very interesting kaya yung mga ganyan. Ewan ko lang sa inyo. Gusto ko yung mga ganun na mga information. I really like it. Yung mga weird. Weird. I like it. Yung mga hindi common. So, what will happen sa buhay mo ninyo, water signs? Pero hindi na ako nakipagkaibigan sa mga duwende. Hindi na ako nagbibigay ng pagkain or hindi na ako nag-aalay ng pagkain kasi respeto ko na lang sa God, kay Jesus Christ. Pero okay lang din pala may pagkaibigan. Ten of Cups and Temperance. You will build a happy family. O maging masaya na kayo ng family mo. Or else kung wala ka pang sariling pamilya, like asawa, anak. So there's a huge possibility here na makabuo ka na ng sarili mong pamilya at masaya ang buuin mong pamilya. Yan. Na peaceful ang buhay ninyo. At contented ka. Contented sa yung person mo. Contented sa person mo. Fulfill kayo ng kasama. And mag-heal ka. Alam mo yung kalmado yung damdamin mo, maka-relax ka, maka-pasyal ka sa nature with your person, para ba you will spend time a lot sa nature na nakaka-heal at nakaka-relax. Peaceful ang buhay ninyo, di ba? Yan ang pinaka magandang blessing ng God eh. Yung peaceful na buhay, yung fresh yung paligid and masaya ka, contented ka sa buhay, di ba? Upright ka. Palang pa eh. Magiging positive at inspired ka. Magiging pwedeng maging popular, famous. And pero yung blessing na yan, galing ba sa God to? Yung ganyan. Kasi yung ritual, hindi. Hindi nga lang galing sa God. Yan ay yung effect ng ginawa mong ritual. Galing ba kay Jesus Christ yan? Yung magiging buhay mo na to. Kay Jesus Christ. You know what? Iba kasi yung iba yung, hindi pala galing sa ritual yun na no? Hindi mo naman siguro alam na galing yun sa kadiliman yung, hindi mo siguro alam na ano yung ritual na ginagawa mo, hindi galing sa ganyang kapangyarihan yan. Pero, alam nyo kasi, bakit tinanong ko kung galing ba sa God o kay Jesus Christ, iba kasi yung God, yun na yung, nung buhay pa si Jesus Christ, yun yung, tinatawag ni Jesus Christ, nung tao pa si Jesus Christ. Kaya tinatawag ni Jesus Christ na Ama niya sa langit. Yung God. Yung Diyos na Ama.
kung tawagin. Si Jesus Christ ay Diyos na anak. So, magkaiba talaga yan sila. Pero sinabi ni Jesus Christ na they are one, di ba? Isa lang sila. Kasi because, yung ibig sabihin ng they are one, they are united. Magkasangga, magkakampi. They are, hindi sila ma-separate. I mean, hindi sila magka-clash. Kumbaga nagkakaintindihan, nagtutulungan, nagkakaisa sila. Kasama ng Holy Spirit. Diba tatlo yan, Trinity. Tatlo yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan. So, magkaiba din yung Holy Spirit niyan. Pero they are one because they are united. Magkaisa na united. Magkaisa sila. Yan. Parang team. They are team. They are united. Si Jesus Christ ang magbigay sa'yo ng peaceful na buhay. Tahimik na buhay. Siguro gumawa ka ng ritual na yan. Hindi mo ba alam na yung kaalaman na yan ng ritual na ginawa mo ay galing sa iba at hindi galing sa God ang kapangyarihan niya? Hindi mo alam nga. That's why hindi mo alam. Because of, siguro, desperate ka na din na mabago yung sitwasyon mo, sitwasyon ninyo ng person mo, na maging maayos na yung takbo ng buhay mo, peaceful na, at masaya kayo ng iyong person, o maging masaya ka, makatagpo ka ng taong makasama mo habang buhay, na contented kayo sa isa't isa, fulfill ang buhay ninyo. Masaya, yun, di ba? So, more information. So, hindi na mananakaw yun sa'yo, o hindi na makapang-atake itong mga gustong manguha o gustong magnakaw ng sayo. Gusto magnakaw ng sayo. May gusto kasi magnakaw. Destiny mo gusto nilang nakawin. Alam yung ginagawa ng pagnanakaw ng destiny. Yan. At magiging impressed ng energy mo. Or, what's with the impress here? Magiging impressed ng energy ni water sign? Ay, hindi. Mapapangasawa mo na yung destined person mo. So yan, mapapangasawa mo na yung destined person mo. Dahil ikaw pala talaga ang nakadestined dyan sa tao na yan. Hindi ang iba. Nilito ba nila yan? Si person mo, yung impress na yan? Diba? Yan yung nilito yan sila eh. Gusto nilang nakawin yung destiny ni impress at sa'yo. Gusto nila, bakit nila gustong nakawin ang destiny mo? Gumagawa sila ng mga ritual. Ano ba yung ginagawa na? Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Basta yung sinasabi na, ninanakaw yung destiny, ni-swap. Mga ganun ba? May mga ganun, may gumagawa ng mga ganun, mag-greedy yun eh. Ano ba tong kasi sa yung destiny daw gustong nakawin eh. Nakadestin kayo, parang person itong nakadestin, person na nakadestin sa'yo. Hindi lahat ng destiny ay person na nakadestin sa kanila. Merong mga destiny na yung merong kang gagampanan. So, maaaring dalawa kayo, no? Nagaganap sa mission from God, kung ano yung purpose ng God sa inyo. That's why pagsabahin ka ng God. So, yan. Ibig sabihin, gusto nila nakawin itong destiny mo, mga destined person mo, ganon. Hindi. Gusto nilang nakawin ang destiny mo talaga. Yung purpose ng God sa'yo. Hindi. Gusto nilang nakawin yung mission mo from God. Yung mission mo from God kasi wala silang mission from God. Tama ba?
Wala silang mission from God. Paano sila magkaroon ng mission from God? Ganyan ang pinagagawa nila. Yung mission nila galing kay Satanas. Buti kung mabubuting tao sila at hindi sila mga greedy, hindi sila magnanakaw, hindi sila gahaman. Bibigyan sila ng God ng mission. You know what? Sa mga gusto magkaroon ng mission from God, patinuin nyo muna yung sarili ninyo sa mga hindi pa matino na wala pang mission from God. Gawin nyo matuwid ang sarili muna ninyo. Kasi ang mga pinipili ng God na bigyan ng mission ay yung mga matuwid na tao. Kadalasan righteous people. Yung mga tao na sumusunod sa utusan ng God. May takot sa God. Hindi magnanakaw. Ayaw ng God yung magnanakaw. Ayaw ng God ng greedy niya. Lalo si Jesus Christ. Jesus Christ at God. Di ba? May warning si Jesus Christ. Ang mga greedy, hindi magmamana ng aking karyan. Ano pa warning Jesus Christ? Mga magnanakaw, plunder, o di ba? Hindi daw magmamana ng karyan niya. O. So, hindi porket magnanakaw kayo, pagpatuloy yung pagnanakaw. O pagiging greedy. Wala ka nang sisihin pag ikaw ay napunta sa impyerno kaluluwa mo. Pag sige magpatuloy yung pagnanakaw kasi itapon ka talaga ng God sa impyerno pag patuloy ka sa kasalanan. Diba? So, naniwala naman kayo sa mga nangonsinti sa inyo na okay lang kasala naman kasala, sabihin ng mga false prophet. Naniwala naman kayo doon. Sir, kawawa sulit kayo. I told you. Well, so, let's proceed sa reading. Yung mission mo, gusto nila nakawin. O diba greedy? Ano ba yung mission mo from God na gusto nilang nakawin? Hindi nila mananakaw yan. Ganda nagtalaga yan sa'yo. Basta mga mission from God, hindi nila mananakaw yan. Yun na yung destiny mo, yung mission ko from God. Yun na yun. At merong meron ka maging partner sa mission mo. Yun na yun. Yung destiny mo o yung mission mo from God, yun ang gusto nilang nakawin, hindi itong distant person mo. Paano punta sa kanila yun? Yung mission o destiny mo from God. Alagad sila ng diablo. Hindi naman nila makirin, wala silang makakainan na para magamit yan. No? At kung ano man yung binigay sa'yo ng God na kakainan, ay sa'yo lang din yan kasi ikaw ang makapagpaganan yan. Dahil sa'yo mo binigay ng God eh. Wala na makakakuha ng kung ano binigay ng God sa isang tao eh. Wala makaagaw niyan kung ano binigay ng God sa isang tao. May mga challenges, may mga delays, at yun ay part ng ano yan, paghubog, kung preparation yan siya. Bakit gusto nila yung mission mo? From God o destiny mo from God? Hindi, wala silang mission, no? From God. Yung kinakairin na mission galing sa dili mo. Sinisi nila, greediness at pagnanakaw ang ginagawa nila, pinapairal na greediness, witchcraft ang ginagawa ng mga yan para mangagaw, mangnakaw daw ng destiny ng yan. Ganon. Sipin yan. Water sign. And si Empress ang magiging partner mo sa destiny mo, sa mission mo. May gagawin ko yan. Ano ba yung mission ninyo ni Empress? Gagawin ninyo? Magkaroon ng stability, makip nyo ang isa't isa, o very stable, structured,
magsama kayo sa isang bahay, may bahay dito. O pwedeng gawing stable ang maraming tao. Kasi ganun ang mga mission from God, destiny from God. Hindi lang yung nagfo-focus sa sarili ninyo, kundi tulungan ang marami. Yun ang alam ko. Yan, ganyan ang mga mission from God. Hindi pan sarili, pangkaramihan. Tulungan ang mga kawawa, inapi, victim, na mga na-restrict, na mga alagad ng kadiliman. O, di ba? Ano tong gawin ninyo na stable mga tao? O, di ba mga tao? Gawin ninyong stable sila. Secured. Kasi may mga gumagawa sa kanila ng mga deceit or witchcraft para maging unstable sila. Malus nila yung sa kanila. Gaya ng energy nila. Kasi nanghihigop din ng energy yung mga alagad ng kadiliman, yung mga witches, wizards, warlocks. Nanghihigop din sila ng energy, ng luck and fortune. Mga ganun. No? Nanghihigop yan sila, guys. Basta ganun, black magic eh. So, yun ang gagawin ninyong dalawa. Tapos, ano pang gagawin ninyo ng distant person mo or ng magiging partner mo sa mission mo? Anong gagawin ninyong mission from God? Para hindi na maging mahina, hindi na ma-manipulate ang emotion ng mga tao. Yeah. So, tutulungan nyo sila. Kadalasan yan, you will do spiritual teaching, but you will share truths or i-guide nyo sila. Kagaya ng ginagawa ko, na-expose ko yung mga strategy at mga scheme nila. Yan. Example na lang yan. Hindi naman siguro exactly na ganyan ang gagawin ninyo. Maring pwede din na yung mag-expose ng mga deceit nila. Parang yung strong sila mentally, emotionally. Hindi sila namamanipulate ng mga kampo ng kadiliman. You know what? Kasi yung mga sa kadiliman, mga manipulative yan. Very liar and very manipulative, master manipulator. Mga ganyan sila. Mga compulsive liar. Oh. They mimic emotions. That's why. They're very close and very deceitful, deceptive. Wala pati empathy yung mga yan. Kung nakaramdaman ng empathy, hindi nila pinapakinggan yung empathy nila. Very konti yung kanilang, very little yung kanilang empathy. At hindi nila pinapakinggan yung empathy. They're so very selfish and greedy. Mga ganun, ganun ang mga evil. And they want to destroy, harm others. Mamisti. Yan ang kanilang goal. Mamisti. Tuwan-tuwa sila. Yan, parang crazy. Yung mga crazy. Ganyan. Mga crazy. Kawain ng mga crazy. Ano ba? Crazy. Kagaya dun sa pelikula na tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila mga crime. Parang panggugulo. Tuwang-tuwa sila. Saya-saya nila. O, di ba crazy yung mga ganon? Crazy yun. Kasi pinasok sila sa mental. Pinangbubugbog nila yung yung mga empleyado sa mental. Pinagpapatay ata nila. Mga ganun yung crazy, tuwa sila. Ano daw? Sabi niya, nung may pinatay siya, sabi niya, kinuha na siya ng liwanag. Kasi crazy nga eh. Kita niyo nagagawa ng mga crazy. Baka yung mga crazy na yan, may mga demonyo yan. May mga demonyo, kung pagdating sa mga tao, yung mga crazy na, may mga demonyo sa utak yan. Meron. Iba naman yung yung may mga drugs yung nabaliw sa drugs.
O, sino sisihin ng mga yan? Sige, sila drugs, alam na lang kasira ng utak nila at chemical yan, nakakasira talaga yan. Wala silang ibang sisihin dyan. No? Yung mga crazy na may mga demonyo yan sa katawan nila, siguro ang daming demonyo yan. So, kailangan din nila ma-set free. Sa mga ano, isa ba yan sa mga gawin niyo yung stable, yung mga crazy? Tingnan natin, hindi. Hindi. Baka bakit naman kuha naman, sabi ng iba. Bakit nga ba naging crazy yung mga yan? Dahil sa demonic ang ginawa nila, yung mga crazy na yan, yung sa tao pa. Dahil demonic yung ginagawa nila, kaya naging crazy sila. Pinasukan na sila ng pinasukan ng mga demonyo. Nakadeal nila. O, sa naging crazy na. Hindi naman nila ipakita yan kung gaano sila ka-crazy eh. At kung gaano sila ka-fulfill sa mga ginagawa nila eh. Sila lang yan. They will hide their true identity. They will try to conceal it from many people. Iba naman yung nabaliw na talaga ng tuluyan na yung insane na kung tawagin. Malala na yun, parang wala na sa sarili. Dalasan noon, yung mga ganoon na mga sa ka-drugs. Iba naman yun, yung nabaliw na talaga na wala na sa sarili na wala na talaga, no, na wala na sa consciousness. Kadalasan yan sa mga drugs yung chemical, sinisira kasi ng chemical ng drugs ang utak ng tao. Tapos pagsabihan pa sila, correct sila, para iwasan lang ganyan, tumigil sila, gagalit pa sila. Kasi kung hindi nagda-drugs, huwag kayo mag-drugs. Huwag nyo i-try, huwag nyo subukan kasi nakaka-addict na daw yan, parang coke. Parang coke, ewan ko, nakaka-addict nga ba yung coke? Pati coke nga, di ba? Ako nahilig din ako sa coke. Tumigil lang ako sa coke nung konti na kinikita ko. Hanggang sa nasanay na lang ako. Wala nang coke. Yun. Nung tumigil ako sa pagbablog ba, hindi na ako nagkukok kasi nakakasama naman ng health yan eh. Madalang na lang, kailan na lang, hindi naman masama yung paminsan-minsan mag-cook. Pero palagi kasi nakakasira din ng yun, kidney, di ba? Hindi maganda sa health yung pagpalagi. At hindi naman yan kagaya ng drugs na sirain yung utak mo. Sirain yan yung ano mo lang, mga kidney, madaming sugar yan, di ba? Affected talaga yung health mo din talaga. Pero yung drugs kasi nakakasira talaga ng utak yan. Chemical yan eh. Panoorin yung ni Duterte na ang drugs ay chemical yan. Sisarain niya talaga yung utak mo kaya nagiging bangag. No? Yung nagda-drugs, hindi lang bangag. Nasira na yung ulo. Nababaliw. To the point na nababaliw na. Na yung baliw na talaga na naging insane na. Yung ganong klase ng pagkabaliw na wala na sa sarili. Hindi yan parang katulad ng na wala sa sarili ng mga biktima ng palipad hangin o witchcraft pa. Yung pagka-baliw, yung pagka niyan, yung mga biktima ng witchcraft, hindi naman baliw yan. Talagang na mayroong mga napasok lang dyan ng mga witchcraft, orasyon, o mga manipulation sa isip nila. No? Kaya parang naging bangag din, no? Parang nawawala sa sarili na parang natutulala minsan or kaya ay balisa. Yan, epekto ng mga tigalpo, palipad hangin yan, iba naman yan. Pero yung pag nawala naman yan, natanggal yan sa kanila, ay babalik na naman yan sila sa normal ng kanilang isipan pag natanggal yan. Pero yung drugs, forever ang sirain yung utak mo. Kasi chemical yan, pumapasok, sinisira niya yung mga cells sa utak mo eh. Talagang totoong mabaliw ka niyan. Na baliw talaga na kita niyo mga baliw, wala na sa sarili. Yan ang epekto ng drugs. Yung kadalasan yun, yung mga nakita niyo sa mga kalsada na
wala na sarili. Oh, mga ganun yun. Si chemical yun eh. Yung ano eh. Pero agad maagap kung mahinto, eh makaka-recover naman siguro yun agad. No? Makaka-recover yung hindi pa humantong sa ganun na wala na sa sarili talaga na nabaliw na. Kaya pagka, kunwari, mayroong mga nadadrug sa inyo, pagka ina-advisean kayo, concern na yung tao sa inyo. No? Hindi ka advisean ng mga demonyo na tumigil, kundi susulan pa kayo na, at ang kapwa niyo tao na demonyo, may mga demonyo, susulan pa kayo na mag-drugs yun na mag-drugs. Yan pa ang hihila sa inyo na, yan, sirain yung utak niyo. Kaka-drugs. So, pag mayroong mga nag-concern sa inyo na in-advisean kayo tumigil, be thankful. May mga taong may mabuti ang puso at may concern pa rin sa inyo para hindi kayo tuluyang mapahamak, hindi mabaliw ng tuluyan yung utak ninyo, makarecover pa kayo. Diba? Tapos yung mga nag-drugs, hiwi, no? Yun pala yung indication nun. Nalaman ko sa Facebook. Humingiwi pala sila. Gano'ng epekto ng drugs. Sa katagalan, nababaliw na yung utak, wala na sa sarili, hindi lang bangag. So, yan. And then, ano pa yung gagawin niyo ng iyong person? Yung person yung mga kasama. Para mawala na ng strength, yung yung mga sa kadiliman. So, yes, para mawala na sila ng strength, yung mga kampo ng kadiliman, alagad ng dilim. Ayan. Wala na sila ng strength, inner strength, lakas, pwersa. Ayan. Pwersa, lakas. Ayan. Upright ba to? Di ba? Wala na sila ng strength, wala na sila ng tiwala, kumpiyansa sa kanilang mga ginagawang witchcraft o kademonyuhan. Malingay na guys. Hanggang dito na lamang for Cancer guys.